Gamitin mo ako, Lord. Gamitin mo ako, God. Anoint me, Jesus, like how you used me on the first service. I believe you again. Panginoon, I trust and entrust to you my life, Panginoon, as you make use of me. Lord God, we love you. And we want to experience more of you in the remaining hours, Lord. Oh, move, Holy Spirit, in our midst. Minister, Holy Spirit, in our midst. Hallelujah, you are exalted and you are loved in this place, Holy Spirit. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. All this we ask in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan po natin Diyos. Happy birthday. Happy birthday. Nako, madaming may birthday ngayong linggo. Makakaupo na po tayong lahat. Hallelujah. Madami pong may birthday. So, magre-rejoice po tayo. Amen. Mukhang madami tayong bibisitahing bahay. Joke lang po. Kami po ay patuloy mag-pray. We continuously pray for those of you who will be celebrating your birthdays. I believe na hindi lang ngayong araw na to. Sa mga eksaktong mismong araw ng inyong mga kaarawan, alam ko may special na move ang gagawin ng Panginoon sa inyong mga celebration. Amen. Hallelujah. Handa na po ba tayo sa mensahe ng ating Panginoon? Hallelujah. Lahat po ng handa na sumigaw ng Hallelujah. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Alam niyo po, ako'y natutuwa at alam ko lahat tayo natutuwa dahil ang Panginoon, kagaya ng lagi nating sinasabi, hindi po tumitigil kumilos ang Panginoon. Bagyo man ang dumaan sa buhay natin, literal na may bagyo mang dumaan, nababaha man sa mga lugar-lugar natin, ang Panginoon ay nandyan tapat na hindi talaga tumitigil na kumilos sa buhay natin. Bagyo man na dumating sa personal nating pamumuhay, ang dami mang problema, siguro kamot na yung iba, paulit-ulit na lang. Pero kahit paulit-ulit yan, ang kilos ng Panginoon, hindi po tumitigil. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi tumitigil ang kilos ni Lord. Hindi po. The move of God in our lives never stop because our God is a faithful God. Sino po naniniwala na tapat po ang Panginoon? Hallelujah. Praise God. Kasi ang Panginoon may endless supply ng lahat. Isipin nyo na lang pag ang protection ni Lord na nauubusan. Yung kailangan pa ulit i-charge, ay, hirap. Isipin nyo na lang pag ang provision ng Lord ay nauubos at kailangan niya ulit mag-ipon. Pero praise God kasi lahat po ng yan hindi nauubos sa Panginoon. Dahil ayaw po tumigil ng Panginoon dahil tapat po ang Panginoon. Amen. Kahit po sa mga problema natin ganyan. Alam niyo po, nung nakaraang 2 linggo, sa ating iglesia, we received a lesson, a valuable lesson in the life of Solomon. Naalala niyo po ba? Diba, meron tayo na-receive na life lessons from a wise fool, and that is Solomon. We learned na ang Panginoon naman talaga, may magandang plano naman talaga kay Solomon. Di ba ang ganda ng pagsisimula ng buhay ni Solomon? Ang ganda ng pagsisimula ng paghahari ni Solomon. Kasi ang ganda ng plano ni Lord eh. Ang ganda ng plano ni Lord. And he remained faithful kay Solomon. Bagamat si Solomon, yun nga, he is wise na pero fool, hindi siya nagiging tapat sa Panginoon. Ang Panginoon patuloy na nagpiging tapat sa kanya. Papaano? He keeps on reminding Solomon that is bad. Hindi lang yun. Lagi niyang binabalik si Solomon sa matuwid na daan. Bakit? Tapat kasi ang Panginoon kay Solomon. Ang nakakalungkot lang, kahit gaanong katapatan ni Solomon, ng Panginoon kay Solomon, si Solomon po, he ended up with a not good reign. Why? Kasi hindi niya binalik ang katapatan sa Panginoon. Alam niyo, there is no doubt na ang Panginoon natin tapat. Sigurado po ako, hindi kayo gumigising hindi ko alam kung ano oras kayo gumigising ng linggo. Hindi kayo siguro gumigising ng alas 7 or baka 6:30 ng ganoon kaaga, lalo na't linggo, para pumunta sa church para hindi maniwala na tapat ang Panginoon. Amen. Alam ko ginagawa natin yung best natin to wake up. Malamig ngayon, makulimlim hanggang ngayon. Ang hirap magbuhos ng tubig. Hindi ko alam sino po dito yung mga nagpainit pa ng tubig. Sana all.
Baka may heater. Wow, you're blessed. Pero kahit gaano kahirap, we try our best. Why? Because we believe that God is faithful. That our God that we serve is alive and working in our lives. Amen. And wala pong doubt yan. Totoo po. Our God is really faithful. Kaya ngayong umaga po, ang mensahe po ng Panginoon ay iikot sa katapatan ng Panginoon. Amen. Ang mensahe po ng Panginoon ngayong umagang ito is about the greatness of God's faithfulness. Hallelujah. Ang kadakilaan ng katapatan ng ating Panginoon. Alam niyo po, yung greatness of God's faithfulness, yung great is thy faithfulness, hindi na bago sa atin yan. Sino yung first time makarinig niyan? Actually, when we talk about the faithfulness of God, hindi naman po bago. Alam natin dito. Every Sunday, we hear the words, God is faithful, tapat ka, Panginoon. Sa mga kanta natin, kinakanta natin yung great is thy faithfulness. O, di ba alam natin yun? Ano yung mga pinaka-alam natin kantang great is thy faithfulness? Great is thy faithfulness. Alam niyo pa ba yun? Yun. Alam na. Morning by morning. Totoo po. Pero alam niyo po, we need to know, bakit kaya hindi lang normal na katapatan ang meron ng Panginoon? We can read in Lamentations chapter 3, verse 22 to 23, a very, very famous verse na alam ko, memorize naman na natin to. Ang sabi po dyan, the steadfast love of the Lord, ano po sabi po? Never ceases. His mercies never, they are, anong sabi po ni Jeremiah dito? Great is your faithfulness. Apart sa kanta natin na kinanta natin kanina, may kanta rin tayo tungkol dito. Ano yung kanta natin dito? Naalala nyo ba? Hindi na kasi natin kinakanta eh. Di ba meron po tayong kantang, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning, great is your faithfulness, O Lord. Alam niyo pa? Great is your faithfulness. Napakagandang kanta. Pero alam niyo po, ito po ang truthness ng katapatan ng Panginoon. Bakit kaya naisulat ni Prophet Jeremiah na great is your faithfulness? And he was talking directly to God. If you will read, he was talking directly to God. Alam niyo po, ang nature ng ating Panginoon na ating pinagsisilbihan, He is an immutable God. Ano pong ibig sabihin ng immutable God? Isa po siyang attribute o characteristic na meron ang Panginoon na magsasabi talagang siya ay Diyos. Anong ibig sabihin nito? Ang ating Diyos po kasi, ang ating Panginoon, siya po ay hindi nagbabago. Sabihin mo nga, hindi nagbabago. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba nagbabago? Nung nakaraang linggo, nakita mo na yan. Iba ang itsura niya. Ngayon, ibang buhok niya. Nung nakaraang linggo, nag-good morning sa'yo. Ngayon, hindi na. Alam niyo po sa tao, sabi nila dito sa mundo, ang change is inevitable. What does that mean? Ang change po, hindi mo maiiwasan. Laging may pagbabago dito sa mundo. Pero ang maganda po, sa Panginoon natin, hindi po siya nagbabago. Ibig sabihin, kung tapat ang Panginoon noon pa, hanggang ngayon, tapat po ang Panginoon. Kung ang katapatan ng Panginoon ay naging dahilan para sila ay magtagumpay, nung panahon ni David, ang katapatan pa rin ng Panginoon noon, yan pa rin ang katapatan ng Panginoon ngayon, na kayang magbigay ng tagumpay sa inyo. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Lord. Ayan po ang karakteristik at attribute ng Panginoon. Napakaganda. Dahil ang Diyos hindi po nagbabago.
hindi nagmamaliw ang Diyos. Kung gaano siya ka-powerful noon, ganon siya ka-powerful ngayon. Kung gaano siya nag-provide noon, ganon siya kayang mag-provide ngayon. Kung paano siya gumawa ng miracles noon, ganon pa rin siya kayang magbigay ng miracles ngayon. Dahil tapat po ang Panginoon, grabe po ang kanyang pagmamahal sa iyo at sa akin. Kaya napakaganda po na ginamit ni Jeremiah dito na grabing dakila daw ang katapatan ng ating Panginoon. Grabe po. Pero alam niyo po, kailan ba natin nararanasan ang katapatan ng Lord? At paano ba natin masasabi na great at talagang dakila ang katapatan ng Panginoon? Usually po sa ating mga Kristiyano, sa ating na mananampalataya, sa atin po na talagang tumanggap na sa Panginoon at nasa presensya na ng Panginoon, talagang sigurado ang katapatan niya hindi talaga mawawala. Alam niyo po, the Lord, our God is faithful. Oftentimes our God is faithful and He is faithful when? He is faithful when we love the Lord and keep His commands. Alam niyo po, ang Panginoon, tapat yan sa ating mananampalataya. Lalo na kung tayo, mahal natin siya at mahal natin ang kanyang mga salita. Sinusunod natin ang kanyang mga salita. Sabi po sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, sabi po dito, know therefore that the Lord your God is good. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generation, kaya abot po hanggang tayo. Amen. Ang sabi po dyan sa verse na Deuteronomy 7 verse 9, He is faithful, keeping His covenant. Nagiging totoo at pinangahawakan niya ang pangako niya to 1,000 generation. Kaya kung kailan sinabi ito nung panahon nila, hanggang sa panahon natin ngayon, we are included. Faithful si Lord hanggang ngayon. And sabi niya dito, keeping His covenant of love to 1,000 generation of those who love Him and keep His commands. Sino po dito ang nagmamahal sa Panginoon? Sumigaw ng ako yun. Sigaw niyo ba yun? Ulitin ko. Sino dito ang nagmamahal sa Panginoon? Sumigaw ng ako yun. Yan. Pero may kalakip po yun. Sino dito ang sumusunod sa salitaan ng Panginoon? Sabihin ako yun. Uy, in fairness, mas malakas kayo kaysa first service. Palakpakan natin ang Lord. Yan po. Ang Panginoon tapat sa ating lahat. Pero mas tapat ang Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya at sumusunod sa Kanyang salita. Hindi po or. Hindi po sinabi ng bersikulong ito na pagmahal mo ang Panginoon o sumunod ka sa Kanyang salita. Pero ang sinabi po ng Panginoon dito, pagmahal mo siya at sumusunod ka sa salita. Amen tayo yun, amen. Kaya nga tapat ang Panginoon sa atin. Sabi mo sa katabi mo, kaya pala tapat si Lord sa iyo eh. Kasi mahal mo siya. Kahit na gusto mong matulog kasi malamig ngayon, gusto mo siya, katapat ka sa Kanya. Amen. Mahal mo siya. Amen. Yan. Buti naniniwala kayong mahal nyo. Sunod-sunod. Pangalawa, saan pa, kailan pa ba si Lord tapat? Mas lalong tapat sa atin. When? When we put our hope in the Lord. Pag ang pag-asa daw po natin, nilalagay natin sa Panginoon. Ibig sabihin, yung pag-asa natin, hindi natin nilalagay sa boss natin, sa business natin, o sa kung ano-ano man, pero sa Diyos natin binibigay ang pag-asa natin, kinukuha yung confidence natin. Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 23, sabi po dyan, let us hold fast the confession of our hope without wavering. Dapat panghawakan daw natin ang ating pag-asa na walang pag-aalinlangan at walang pagbabago-bago. Kasi sabi dito, dahil for He who promised is faithful.
So ang pinangako ng Panginoon na sa mga tao at mananampalataya na patuloy na maglalagay ng kanilang kumpiyansa sa Panginoon, talagang tapat ang Panginoon sa kanilang buhay. Amen. Sino dito ang pag-asa nila ang Panginoon? Amen. Kaya ayan po, mas tapat ang Panginoon sa atin. Hindi lang po pag naglagay tayo ng kumpiyansa natin sa Panginoon. He is also faithful in our lives if and when we trust in the Lord. Amen. Oh, hindi ka nagtitiwala sa sarili mong kakayanan. Hindi ka nagtitiwala dyan sa asawa mo masyado. Kay Lord ka lang magtiwala. Kahit gaano magtiwala sa asawa mo na hindi man babae, kung hindi ka kay Lord humingi ng pag-asa at magtiwala kay Lord na, Lord, alam ko nagtitiwala ako, binigyan mo ako ng matinong asawa, hindi ka po mag-fail pag kay Lord ka nagtiwala. Sabi po sa Psalms 37 verse 3, trust in the Lord and do good. Dwell in the land and feed on His faithfulness. Anong ibig sabihin dito? Pag tayo daw po magtiwala sa Panginoon at gumawa ng mabuti, actually, we will be fed on the faithfulness of the Lord. Ibig sabihin, puspos ang dire-diretsong pagpo-provide sa atin ng kanyang katapatan. Amen. Kaya dapat dire-diretso ang ating tiwala sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, magtiwala ka dire-diretso. Dire-diretso po. Kasi tapat ang Panginoon. At pag nakita ng Panginoon na nagtitiwala tayo sa Kanya, sabi niya dyan, He will feed in faithfulness. Ang ganda. Papupuspusan daw tayo ng katapatan ng Panginoon. And lastly, akala nyo tapos na yung sermon, hindi pa po. Intro lang po tayo. Huwag kayo mag-alala, maaga pa. Pang-apat po, kailan po mas lalo sa ating mananampalataya tapat ang Panginoon? Alam nyo, tapat ang Panginoon sa atin pag tayo ay tapat din sa Kanya. When we are faithful in the Lord. Amen. Pag tayo po ay pumapaharis at pinaparisan natin ng katapatan din sa Panginoon, ang Panginoon mas lalong magiging tapat sa atin. In Proverbs chapter 3, verse 3 to 4, anong sabi po dyan? Let love and faithfulness never leave you. Dapat daw ang pagmamahal at katapatan, hindi yan lalayo sa atin. Sabi nga dito, bind them around your neck. Sabi pa dito, isulat, write them on the tablet of your heart. Isulat mo daw sa puso mo na dapat ang pagmamahal at katapatan hindi nawawala sa atin. Sabi dito, then you will win favor and a good name. Hallelujah. So ito po, then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Hallelujah. Kaya po, pag tayo naging tapat din sa Panginoon, inukit natin at hindi natin ninayaan na malayo sa katapatan natin sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon dito, may pabor tayong may experience. Kaya sabi mo sa katabi mo, maging tapat ka. Problema, umulan lang ng konti, ayaw mo na. Maging tapat po tayo mga kapatid. Bakit? If we want favor, if we want to have a good name, and na ma-delight ang Panginoon ng kanyang paningin at ang mga tao din, sabi dito, end of men. Let us be faithful in the Lord. Alam niyo po lahat ng ito, pag mahal natin ang Panginoon, pag sinusunod natin ang kanyang salita, pag nilalagay natin ang ating kampiyansa at pag-asa sa Panginoon, pag nagtitiwala tayo sa Panginoon, at pag tayo ay tapat din sa Panginoon, ang Panginoon ay magiging tapat po sa atin. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Alam niyo po, may mga specific attributes ang Panginoon na patuloy niyang ipapakita sa atin para mapakita sa atin na tapat talaga siya sa buhay natin. But if we will look back ulit dun sa Lamentations, ano po ba ang adjective na ginamit ni Jeremiah to describe the faithfulness of God? Paano niya dinescribe ang katapatan ng Panginoon? Alam niyo po, ang sinabi po ni Jeremiah, dakila. Great ang katapatan ng Panginoon. Hindi pa pwede niya naman pong gamitin na tapat ang Panginoon dahil totoong tapat ang Panginoon.
Pero bakit niya sinabing dakila ang katapatan ng Panginoon? Kanina po binasa natin sa mga 4 na binigay ko na God is faithful when we love Him, when we put our hope in Him, when we trust Him, when we are faithful in Him. But, alam niyo po, God's faithfulness is greater than that. Makikita po natin ngayong umagang ito, may 3 areas po ng buhay natin. Hindi man areas, may 3 pagkakataon po na buhay natin na makikita natin at mapapatunayan natin na ang katapatan ng Panginoon ay hindi lang basta-basta katapatan. Kundi ang katapatan ng Panginoon ay dakilang katapatan. Sa totoo lang, hindi naman po kailangan ni Lord i-prove sa atin yan. Pero this morning, God wants to remind us of His faithfulness, that this faithfulness is not just mere faithfulness, but this is a great faithfulness. Amen. Kung bakit ba naging great ang faithfulness ng Panginoon? Alam niyo po, unang-una sa lahat, God's faithfulness is great. Because why? Sabi ko kanina, hindi nagbabago ang Panginoon. Alala niyo? Ibig sabihin ng katapatan niyo noon, hanggang ngayon, ano man ang mangyari sa buhay natin, nandyan po yan. Hindi kagaya natin, masaktan lang yung katabi natin, masaktan lang nila tayo, hindi tayo pwedeng maging tapat sa kanila. Masira lang yung sinasabi nilang tiwala, mawawala na yung katapatan natin sa kanila. Mag-iba lang ang itsura, mawawala na yung katapatan. Ang Panginoon po, He remains faithful. Whatever happens in our life, bumagsak ka man, magtambling-tambling ka man, tumalon ka man, galing dun sa tuktok ng Burj Khalifa na pinakamataas sa Dubai. Ano man nang mangyari sa iyo, kapatid, tapat ang Panginoon sa atin. Kaya po, paano natin masasabi that God is really great? The faithfulness of God is really great. Una po, God's faithfulness is great because He remains faithful in our unbelief. Ang katapatan ng Panginoon, dakila talaga. Hindi lang sa awit natin, ano yung awit natin? Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Alam niyo ba yan? Magmula pa sa ng aming lahi. Ano sabi doon? Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Hindi po kasi matitigil. Mamatay ka na't lahat-lahat tapat pa rin ang Panginoon sa buhay mo. Lalo na, kahit na hindi tayo naniniwala sa Kanya, kaya dakila ang katapatan ng Panginoon dahil tapat siya sa akin kahit hindi tayo naniniwala. Kaya mo ba yun? Ang hirap maging tapat sa taong wala namang bilib sa'yo. Ang hirap maging tapat sa taong hindi ka naman mahal. Ang sabi kanila dito sa atin, di ba ang tawag nila dyan, martir? May martir ba dito? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi siya yun, kayo naman. Hindi siya yun. Pero ganoon tayo. Dito sa mundo, hindi ka na mahal. Ang hirap maging tapat. Martir lang yun. Pero ang Panginoon, hindi man tayo maniwala sa Kanya, even before pa tayo maging mananampalataya sa Kanya, tapat na po siya sa atin. Hindi pa man natin siya tinanggap as ating Panginoong tagapagligtas, tapat na po ang Panginoon sa atin. Sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 13. Sabi dito, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Ganda. Ano pang ibig siya sabihin dito? Kahit na po wala tayong pananampalataya sa Kanya, kahit hindi tayo naniniwala sa Kanya, ang Panginoon faithful pa rin. Hindi magbabago. Hindi kagaya natin. Ano tayo? Uy, aring taka. Aring taka mo. Kinabukasan, aring taka. Agtaka la aring. Agtaka mo la aring. Uy, mahal kita. Ay, hindi kita mahal. O diwag,
hindi na rin kita mahal. Pero ang Panginoon, kahit wala, tapat siya. Sabi mo sa tabi mo, tapat siya. Alam niyo po, kahit mo hindi pa tayo naniniwala sa Panginoon, hindi nagbago ang pagiging Diyos ng ating Panginoon. Hindi nagbago. Ang Diyos natin mapagmahal pa rin. Ang Diyos natin maawain pa rin. Ang Diyos natin alam niyo yun, mahabagin pa din. Diba? Nung hindi niyo ba kilala ang Panginoon, may kinakain pa rin kayo. Tama, mali? Nung hindi niyo kilala ang Panginoon, pag nagkasakit kayo, gumaling pa rin kayo. Tama, mali? Nung hindi niyo kilala ang Panginoon, you are still blessed. Tama, mali? Bakit? Kasi tapat pa rin ang Panginoon eh. Kahit hindi tayo naniniwala sa Panginoon noon, grabe ang katapatan ng Panginoon kasi tapat pa rin siya sa buhay natin. Ano na sabi po sa verse na yan? Kahit na po hindi tayo maniwala, hindi po kayang baguhin ng Panginoon ang kanyang nature. He cannot disown himself. Ang nature ng Panginoon tapat, mapagmahal, mahabagin, maawain, puno ng grasya. At ganyan po siya sa atin. Kaya dakila talaga ang katapatan ng Lord. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Alam niyo po, grabe. Kahit hindi tayo naniniwala noon, tapat ang Panginoon. Sino may kaya ng ganon? Kaya nga po, dakila. Kaya nga po, great. It is the faithfulness of God is really great. And ngayon, dati yun eh. Ngayon kasi mananampalataya na tayo eh. Ngayon naniniwala tayo kay Lord. Pero kahit na nananampalataya na tayo, may dumadating pa rin sa buhay natin na nagdadoubt tayo eh. Tignan mo yung katabi mo. Di pa rin sigurado eh. Dumarating pa rin sa buhay natin na hindi tayo sigurado kung totoo ba yung pangako ng Panginoon sa atin. Dumarating pa rin sa panahon sa buhay natin na wala tayong kampiyansa pa rin kahit nakita na natin na ginawa ng Panginoon noon. Pero kahit na nawawala at nag-waver ang ating pagtitiwala sa Panginoon, hindi lang yun, pananampalataya sa Panginoon, ang Panginoon po, diretso niya pa rin ginagawa. Hindi ka sigurado kung mag-provide ang Lord. Nagda-doubt ka, Lord, 20,000 ang kailangan ko eh. Bukas na yun, hanggang ngayon, 2,000 pa lang. Parang hindi naman niya na ata magagawa. Pero alam nyo, hindi mo man ginagawa, tinatawid ka pa rin ng Panginoon. Sabi mo sa tabi mo, tinatawid ka pa rin ng Panginoon. Hindi ka man nagtitiwala, hindi ka man naniniwala sa mga pangako niya, sa plano niya. At the end of the day, tinatawid ka pa rin ng Panginoon. Bakit? Kasi tapat ang Panginoon. At hindi lang basta-basta tapat, kapatid. Dakila ang kanyang katapatan. Palakpakan po natin ang Lord. Solve na ba kayo? Dakila talagang katapatan ni Lord. Dakila. Kaya kapatid, kung kaya ng Panginoon na maging tapat, magbuhos ng kanyang pagmamahal, magbuhos ng kanyang grasya, habag, awa, yung kanyang mercy, yung kanyang pagpapala, kahit hindi na tayo naniniwala, bakit pa tayo hindi maniniwala? Dapat mas lalo na tayong maniwala. Amen. Amen? Amen? Kasi kung hindi tayo naniniwala na gagawa na ng Panginoon, ano pa kaya pag naniniwala tayo? Sabi na God, in the Bible, sabi dyan, according to our faith, ang pagkilos ng ating Panginoon. Eh kung sa paliit nga lang na ating pananampalataya, ang katapatan ng Panginoon, grabe na kumilos sa ating buhay, ano pa pag grabe ang ating pananampalataya? Ibig sabihin, mas grabe kayang kumilos ng Panginoon. Amen. Kaya magtiwala po tayo. Maniwala po tayo. Hindi po paasa si Lord. Sabi mo sa katabi mo, hindi paasa si Lord. Hallelujah. Pangalawa po, alam niyo po, kaya dakila, katapatan ng ating Panginoon, hindi lang po dahil sa mahal natin siya, pinagpala tayo, may tiwala tayo, hindi lang po. Kahit na sa ating hindi paniniwala, naging tapat ang Panginoon. At hindi lang yon, God remained faithful even in our unfaithfulness.
Kahit po sa ating hindi pagiging tapat, anong ibig sabihin? Hindi ka lang hindi naniniwala. Hindi ka lang sa nagda-doubt. Pero hindi ka nagtitiwala. Hindi lang yung hindi ka nagtitiwala. Matatakutin ka. Tingnan mo yung katabi mo, matatakutin yan. May tita po ako. Hindi ko sasabihin kung sino. Pero madalas ko nakakasama. Kahit hindi niya sabihin, pagdating sa sakit, mararamdaman mo na may paranoia. Pero alam niyo po, that is, pumasok yan sa buhay natin, that is already wavering ng ating pananampalataya. Pag dumating yung takot sa atin, pag dumating yung hindi pagtiwala sa atin, pag dumating yung mga panahon na yan sa atin, yan po yung mga pag-waver ng ating pananampalataya, kaya tayo nagiging hindi mananampalataya. Paano yung example niyan? Agi, umuulan, service ngayon. Umuulan, ang lakas ng ulan. Wala pa man din kaming sasakan, commute. Agi, agakla unla, tanaani, magkakasakit ako. Ay, ayoko na mag-church. Bakit? Baka kasi sa labas eh. Baka magka-leptospirosis ako pag nag-high tide. Pupunta akong church. Kapatid, nasaan ang ating pananampalataya? Ay, ayoko mag-offering eh. Bakit? Kasi may babayaran akong malaki bukas, di nabawasan na. Instead na kunti na lang yung ibupuno ko. O di nabawasan na. Kapatid, asaan yung ating pananampalataya? Pero alam niyo mga kapatid, kahit na ganyan tayo, grabe ang Panginoon natin. Kahit dumating yung panahon na hindi tayo nagiging tapat sa paglilingkod natin sa Kanya, ang Panginoon natin, patuloy pa rin niya tayong ginagawa. Matagumpay, patuloy niya pa rin tayo pinagpapala. Kahit na unfaithful ka na. Sabi mo sa katabi mo, kahit na unfaithful ka na. Sabihin mo. Wala pang perfect sa atin. Wala naman pong perfecto. Mas magandang aminin. Pero alam niyo po, minsan, sa hindi nating pagtitiwala, pag pupunta tayong church, umuulan, hindi ba kayo naniniwala na kaya tayong proteksyonan ng Panginoon? Magbibigay tayo ng offering, kulang ng pera natin, natatakot tayo, hindi pa tayo nagtitiwala na may provision ng Panginoon. Mga kapatid, pero sa lahat ng yang pag-waver, paggalaw ng ating pananampalataya at hindi nagiging firm sa Kanya, tapat pa rin po ang ating Panginoon. Pinagpapala pa rin niya tayo ng sobra-sobra. Pinapalakas pa rin po niya tayo. Bakit? Kasi yan ang sinabi ng Panginoon. Kung sino ang kanyang tumanggap sa Kanya, sabi ng Panginoon, makaka-experience ng pagpapala. Hindi lang pagpapala, ang sabi ng Panginoon, eternal life here on earth. Alam niyo po, bakit tapat ang Panginoon kahit tayo hindi tapat? Kasi kung ano ang sinabi ng Panginoon, hindi niya hahayaan na mag-waver. Numbers chapter 19 verse 23. Ano ang sabi dito? God is not human that He should lie. Not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Ang Panginoon po, hindi yan gaya ng tao na pag may binanggit, pwedeng hindi ka maniwala at pwedeng hindi niya gawin. Yung nag-promise sa'yo na maglilibre ng Bose or Tim Hortons na nakaraang linggo na hanggang ngayon hindi pa niya ginagawa. Yan, tao lang yan. Ang Diyos natin, ano man ang sinabi niya sa Kanyang salita, pag ikaw ay tumanggap sa Kanya, mga kapatid, tapat ang Panginoon na gagawin niya ang Kanyang sinabi. Pag sinabi niyang pagpapalain tayo. Pag sinabi ng Panginoon, I will provide all your needs, He will provide all our needs. Pag sinabi ng Panginoon, magbigay ka kasi babalik ko sa iyo, siksik, liglig at umaapaw, mga kapatid, gagawin ng Panginoon yung siksik, liglig at umaapaw. Hallelujah. Palakpakan po natin na Lord. Kaya po,
Tayo mga anak ng Panginoon, we are so blessed, favored, because God's love for us talagang hindi nawawala. Ang katapatan ng Panginoon patuloy, gumewang-gewang man tayo. Ang Panginoon, sinabi niya na napagpapalain tayo. Sinabi niya na naproproteksyonan tayo. Sinabi niya na by your stripes, by my stripes you are healed. Sinabi na ng Panginoon yan. Hindi po paasa ang Lord. Hindi po siya yung kagaya ng inaawit natin ng maghihintay na lamang ba ang puso kong nangangamba sa iyong mga pangako? Hindi po. Kasi ang Panginoon, pag nangako, ginagawa niya. Sinabi po yan. Amen. Amen. Kaya we are blessed. Grabing dakilang katapatan ni Lord. Kasi hindi man tayo tapat. May mga times na gumigewang-gewang ang pananampalataya natin ng Panginoon, totoo sa kanyang salita. Amen. Tapat pa rin ng Panginoon. Hindi lang po yan. Psalms chapter 89 verse 34. Sabi ng Panginoon, my covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips. Hindi po hahayaan ng Panginoon na pinangako niya ay mapapako. Hindi kagaya ng sinabi ng asawa mo. Hindi kagaya ng sinabi ng kaibigan mo. Pero pag may nangyari lang, talikod agad. Hindi po. Ang Panginoon, hindi niya hahayaan na mapako ang kanyang pangako. Amen. Kaya po, kahit na anong mangyari sa atin, tapat pa rin ang Lord. Sabi mo sa katabi mo, kaya nga tapat pa rin ang Lord. Kaya maganda at gwapo pa rin kayo. Kahit na gumewang-gewang na ang pananampalataya nyo. Bakit? Kasi tapat pa rin po ang Lord. Alam niyo po, we are just but human. Sabi nga nila, bumabalik yung carnality sa atin. And if we will look at the Bible, madami pong mga man of faith in the Bible na nag-waver din naman ng kanilang pananampalataya. Just for example, si Abraham. Kilala niyo si Abraham, di ba? In Genesis chapter 12, ito po yung chapter na si Abraham, sinabihan ng Panginoon to move out. Pumunta ka kung saan kita dadalhin. At si Abraham, dahil mahal niya ang Panginoon at puno ang kanyang pananampalataya sa Diyos, kahit siya ay sumunod. Grabe yung pananampalataya niya, no? Kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta, pinangakuan siya ng Panginoon na ibe-bless ko kung saan ka pupunta, ang protection ko, ang provision ko, nandyan. Siya po ay sumunod. But in the same chapter, in the latter part of the chapter, you would read there na dumating ang panahon ng famine o taggutom sa panahon. So nakarating na si Abraham doon sa kung saan siya nilid ng Panginoon at siya ay nagtayo na ng altar, pero dumating ang pagkakataon na meron ng taghirap at taggutom. Nung nagkaroon ng severe na taghirap at taggutom, itong si Abraham na pinangakuan ng Panginoon ng provision, ng proteksyon, alam niyo po, naging unfaithful siya. Anong ginawa niya? Natakot siya. Kaya ang ginawa niya, nagpunta siyang Ehipto. Kahit sinabi ng Panginoon at pinangako ng Panginoon sa kanya na kung saan kita dadalhin, doon ako magpro-provide, doon ipoprotektahan kita. Nagdating lang ng taggutom, nagpunta siyang Egypt at kanyang asawang si Sarai. At pagdating nila ng Ehipto, sabi niya, agi asawa, maganggana ka pa ni mo. Ang ganda-ganda mo pa naman, asawa. Sabihin nila dito, matitipuhan ka dito sa Ehipto. At pag malaman nila na asawa mo ko, baka patayin ako dahil gustuhin ka nila. Ay, pwede bang sabihin mo, magkapatid lang tayo? Mga kapatid, hindi lang niya kinalimutan ang provision ng Panginoon. Kinalimutan niya pati proteksyon ng Panginoon. Alam niyo po, if you will read the Bible, we see that despite of his unfaithfulness, still, God was still faithful to Abraham and Sarah. Yung mga kapatid, napakadakila ng katapatan ng Lord. Kasi kahit na hindi na tayo nagiging tapat sa Kanya, hindi pa rin siya nagkukulang dahil dakilang katapatan niya. Palakpakan po natin ang Lord.
makokontra. Kukontrahin pa ba natin yung dakila yung katapatan? Ang hirap. Pangatlo po, which is the last. Alam niyo po, amazing talaga ang katapatan ni Lord. Na wala naman talagang walang makakalaban, wala kang kayang tumapat eh. Kasi una, hindi lang sa good deeds na ginagawa natin, kahit na hindi na tayo naniwala sa Kanya, kahit hindi na tayo naging tapat sa Kanya, tapat pa rin siya sa atin. Pangatlo po, hindi lang yun. God's faithfulness is great because He remained faithful even in our unworthiness. Kahit po na hindi na tayo karapat-dapat, kahit na ang pangit na natin sa mata ng Panginoon, tapat pa rin ang Panginoon sa atin. Kaya ng first service, naalala ko yung kanta. Ano yung kanta na? Favorite kasi ni nanay ko, mama ko yun eh. Every time na may video okay session, talagang hindi nawawala ang dalawang kanta. Ang unang kantang hindi nawawala yung, How did you know I needed someone? Yung pangalawang hindi nawawala sa lahat ng okasyon, ng buhay pa man si Papa ko hanggang ngayon, isang kanta po. Anong kantang na yun? Pag ako'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Alam niyo yun? Sabi doon, kailanman, nasan man ito ang makuha mo pa kayang ako'y hagkan at ano susunod? Oy, alam na alam. Ano susunod? Natin. Yan. Magtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ano susunod? Kahit naang. Bakit kaya nabuo ang kantang yan? Alam niyo po, bakit? May doubt. Na pumangit na ako, mahal pa kaya ako? Yung mga asawa dyan, nung girlfriend mo pa lang siguro, pag nakikita mo, lumalabas kayo hanggang sa preparation ng kasal nyo, no? Ay, maganggana yung kaasawang ko. Ay, grabe talaga. Ang ganda-ganda talaga nitong pakakasalan ko. Pagdating, kasal, yes, kasal na kami. After ng honeymoon, unang gabi, paggising sa umaga, nauna ka nagising, pagkakita mo, ay, asawa ka eh. Itong asawa ko. Bakit? Iba pala yung itsura. Hindi yung woke up like this. Alam niyo po, ang Panginoon hindi po ganun. Ang Panginoon kahit na narayakan na tayo, kahit nagkasala na tayo, kahit pumangit na tayo sa paningin ng Panginoon, ang katapatan ng Panginoon, it remains. Palakpakan po natin si Lord. Tayo, di ba? Ang hirap natin maging tapat. Pag nakita natin ang kaibigan natin na naging may hindi magandang ginawa sa atin, sinismiss nga lang tayo eh. Halos hindi na natin sabihan ng hi. Kung pwede lang, FO, anong FO? Friendship over. Pero alam niyo po, ang Panginoon hindi ganoon. Kahit gaano kasakit na ang nagawa natin sa Panginoon, ang Panginoon hindi niya sisirain yung nature niya na siya'y tapat, mapagmahal, gracious, and merciful. Dito sa mundo, anong uso sa atin? It's the word trust. Kahit mahal ko pa siya, hindi ko na siya kayang balikan, nasira na ang tiwala. Nabasag na ang plato, hindi na kayang maibalik. Sa Panginoon po, walang ganon. Sabi mo sa katabi mo, sa Panginoon, walang ganon. Ang katapatan ng Panginoon, wagas. Kahit nagkasala na tayo, kahit natumba na tayo, wagas po. Sabi nyo nga wagas. Dakila. Yan po ang katapatan ng Panginoon. Kaya dakila talaga. Because He remains faithful even in unworthiness. Alam niyo po ang maganda sa Panginoon? Lalo na't we are tempted, ang Panginoon mismo, siya mismo ang tumutulong sa atin.
Dahil sa kanyang katapatan, kahit may temptation around, kahit na weak tayo, kahit mahina tayo, ang Panginoon ang sumasalba sa atin. Amen. Alam niyo po, isa sa great man in the Bible of faith is Paul. And si Paul, inaccept niya na may kahinaan siya. Minsan tayo, hindi natin tinatanggap na may kahinaan tayo eh. Kala natin, galing-galing natin, hindi ako nagkakasala, perfecto ako. Pero alam niya po, mas magandang aminin din natin na minsan meron tayong weakness, kasi totoo naman. Si Paul po, tinanggap niya. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, ang sabi niya, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest in me. Alam niyo po, ang sinasabi ni Paul dito na ang grasya at power, kapangyarihan ng Panginoon, ay nandiyan para magpalakas sa mga kapanahon ng ating kahinaan. Mahina man tayo, nadadapa man tayo, ang grasya ng Panginoon ay laging nandyan nakalaan. Kasi tapat po ang ating Panginoon. Hindi mawawala. Hindi lang po yun. Kahit na may temptation sa paligid, grabe ang kapagmamahal ng Panginoon sa atin. In 1 Corinthians chapter 10 verse 13, ang sabi niya dyan, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful that He will not let you be tempted. Alam niyo po, sa totoo lang, mapurok lang talaga tayo. Ano ibig sabihin? Mabilis lang talaga tayong bumigay. Pero lahat ng temptasyon ng kaaway sa atin, walang hinaalaw ang Panginoon na hindi mo kaya. Sabihin mo sa katabi mo, wala kang hindi kaya. Ibig sabihin, whatever temptation na ibibigay sa atin, ang sabi ng Panginoon, He will not let you be tempted beyond what you can bear. Ibig sabihin, hindi ka niya bibigyan at iaalaw na matempt sa hindi mo kayang tanggihan, mga kapatid. Ganyan si Lord nag-provide ng kanyang katapatan sa atin kahit na mahina na tayo. At ang maganda pa dyan, pag nadapa tayo, nahulog na tayo sa kasalanan, nayurakan na tayo, pangit na tayo sa paningin ng Panginoon, tapat pa rin ng Panginoon. Bakit? In 1 John 1:9, anong sinabi ng Panginoon? Pag tayo'y humingi ng tawad, anong sabi doon? He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Mga kapatid, kagaya ni David was a man of faith. But at that time, David was tempted. Alam natin yan. Saan ba nagkasala si David? Nakita niya, mayroong naliligong magandang babae, asawa ni Uriah, na nagngangalang Bathsheba. At tinatawag niya at nakiapid siya. Nagkasala po si David. Pero tapat ang Panginoon na magpatawad eh. Basta tayo talaga magpakumbaba sa Panginoon. Tapat ang Panginoon. Kahit gaano po yung ginawa natin. Sino dito hindi nagkasala? Wala. Hindi natin kailangan magpalakasan at magyabangan kung kaano kalaki ang kasalanan mo. Ay, yan lang kasalanan mo. Ako ganito. Hindi tayo ganon. Ay, 1,000 lang ba ang nanakaw mo? Ako nga, umabot ako 10,000 nakatang ko eh. Hindi natin kailangan magganon. Kasi ang kasalanan sa Panginoon, isa lang ang weight niyan. Pero ang maganda sa Panginoon, dahil tapat ang Panginoon at mahal na mahal niya tayo at grabe siya ang grasya at kanyang awa, ang Panginoon kaya tayong patawarin, mga kapatid. Kaya dakila ang katapatan ng ating Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Mga kapatid, kukontra ba tayo? Masasabi ba natin na katapatan lang ang meron ng Panginoon? Wala po. Nakakalungkot, kahit katapatan hindi natin mapantayan. Siya, dakila pa ang kanyang katapatan. Pero alam niyo po, pwede niyo sabihin sa akin ngayon, hindi naman pala Pastor F eh. Kahit pala hindi ako maniwala at manampalataya, pwede naman pala ako. Kasi tapat pa rin naman pala si Lord sa akin. Pwede yung sabihin na, okay lang pala maging wishy-washy eh.
Pastor F, kasi kahit unfaithful ako, tapat pa rin naman pala ang Lord sa akin. Pero yung sabi na, Pastor F, okay lang palang mahulog sa kasalanan eh. Kasi, tapat pa rin ang Lord sa akin kahit unworthy ako. Mga kapatid, remember Solomon. Sa pinag-aralan natin noong nakaraang 2 linggo, the Lord is faithful to Solomon. Kahit sa wickedness ni Solomon, the Lord is faithful to him. How? Tinatry niyang ibalik si Solomon. I-correct si Solomon para matuwid si Solomon. Pero si Solomon nagmatigas. Alam niyo, ang Panginoon natin, yes, He is faithful. But yes, He is also just. Sabi sa Psalms 111 verse 7 to 9, sabi dito, the works of His hands are faithful and just. Ang kilos po ng Panginoon ay katapatan, pero meron din po siyang justice sa kanyang kamay. All His precepts are trustworthy. They are established forever and ever. Ito ay ginagawa in faithfulness and in uprightness. Ano yung uprightness? In righteousness. He provided redemption for His holy people. He ordained His covenant forever. Holy and awesome is His name. Mga kapatid, hindi natin pwedeng abusuhin ang katapatan ng Panginoon. Hindi natin pwedeng abusuhin na, Lord, dakila naman ang iyong katapatan eh. Gawin ko nga ulit. Lord, sige nga, okay lang naman mag-doubt ako eh. Pinapalampas mo pa rin naman ako eh. Lord, sige nga, okay lang naman na hindi ako mag-waver at maging unfaithful sa iyo kasi tapat ka pa rin naman eh. Lord, sige nga, okay lang mahulog ako sa kasalanan kasi tapat ka namang magpapatawad dahil dakilang yung katapatan. Mga kapatid, hindi natin pwedeng i-abuso ang dakilang katapatan ng Panginoon. Dahil sa kanyang katapatan, kalakip nito ang justice and fairness sa Panginoon. Pero mga kapatid, ano ba ang best? What's best? How can we appreciate the greatness of God's faithfulness? Sino dito ang naniniwala na dakila ang katapatan ng Panginoon? Itaas ang kamay. Hallelujah. Ngayon na naniniwala tayo. How can we appreciate it more? Alam niyo mga kapatid, balikan natin ang katapatan din sa Panginoon. Hindi hinihangat ng Panginoon sa atin ng dakilang katapatan din ang ibabalik natin. Dahil imposible yun, hindi natin kakayanin. Pero ang hinahangad ng Panginoon sa atin na we strive to be faithful in the Lord as well. Because if we strive, remember all the blessings na sinabi ko kanina. If we love Him, if we keep His commands, if we trust Him, if we put our hope in Him, and if we be faithful in Him, mas dakila pang katapatan ang kayang ipakita ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, kumusta po kayo? Masaya po ba kayo ngayong umagang ito? Ang inyong lamesa ba sa bahay hindi nauubusan ng pagkain? Hindi nyo pa ba hindi nyo pa ba na-experience maputulan ng kuryente? Hindi mo ba na-experience na magkulang ang iyong mga pangangailangan? Ang iyong trabaho ba ay laging sagana? Ang iyong business ba ay pinagpapala? Ikaw ba lagi gumagaling sa iyong sakit? Ikaw ba lagi masaya at may pagmahal? Mga kapatid, blessed ka dahil dakila ang katapatan ng Panginoon sa buhay. Ibalik mo sa Kanya ng katapatan din. Pero kung ikaw naman ay nagkukulang ang iyong lamisahan lagi, pag ikaw ay kailangan may provision at lagi mong hinahanapan, pag ikaw hindi pa gumagaling sa iyong pinapanalangin karamdaman, pag ikaw hindi natitigilan ng kaguluhan sa iyong isip at puso, laging may problema, may kalungkutan, kapatid, magtiwala ka sa Panginoon dahil dakila ang Kanyang katapatan. Ano man ang status natin, masaya ka man o hindi, lahat yan kaya ng Panginoon dahil dakila ang katapatan ng Panginoon. Lahat po tayo yumuko ngayong umagang ito.
Nangungusap po ang Panginoon ngayong umagang ito, mga kapatid. Gusto ipaalala ng Panginoon sa atin ang kanyang wagas na pagmamahal. Ang kamay niyang kumikilos na hindi tumigil simula pa noong ikaw ipinanganak hanggang sa panahon ngayon. Gusto ipaalala ng Panginoon sa iyo na, anak, ganito kalaki ang aking pagmamahal. Anak, ganito kalaki ang kaya kong gawin sa iyong buhay. Kasi ganito kita kamahal. Tapat ako sa iyong buhay. Kahit hindi ka manampalataya, tapat ako. Kahit pabago-bago ang isip mo sa iyong paniniwala sa akin, tapat ako. Kahit pa ulit-ulit kang natatapa sa iyong kasalanan, tapat ako. Kaya anak, pansinin mo naman ang pagmamahal at katapatan ko. Alam niyo po, tapat ang Panginoon sa bawat isa sa atin ngayong umagang ito. Pinapaalala ng Panginoon. At may imbitasyon, may kauhawan din sa Panginoon. Anak, tapat ako sa iyo. Maging tapat ka rin sa akin. Mas pagpapalain kita. Anak, kung nakikita mo ang kamay ko ngayon, kung naging lalo ka bang mas tapat, kung lalo ka magtiwala, kung lalo mo kong mahalin, anak, mas kaya kong ipakita ang wagas sa buhay mo. Ito po ay imbitasyon ng Panginoon. Sa lahat ng ginawa ng Panginoon sa buhay natin, alam ko po, the best response and acknowledgement sa greatness ng faithfulness ng Lord is also our faithfulness to Him. May kanta pong inaawit ngayong oras na to, reminding us that the Lord is with us and He is faithful in our lives. Bakit hindi po natin pasalamatan ng Panginoon? Bakit hindi po natin ibalik sa Panginoon ang papuri? Bakit hindi po natin ibalik sa Panginoon ang pasasalamat natin? Come on, let's just sing this song. A hymn of love for your faithfulness. Salamat o God. You'll never let me go through it all. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Awitin po natin ang kantang ito mula sa umpisa. You are forever. Alalahanin po natin ang kilos ng Panginoon sa buhay natin. Sa kahirapan, sa kasiyahan, ang Panginoon nagpapatuloy sa kanyang katapatan. Ang kanyang kamay hindi nagkulang. Ganyan ang katapatan at pagmamahal ng Panginoon sa buhay natin. Your righteousness and I look to you. Come on, let's just look unto the Lord. Come on, let's just pour our hearts to the Lord in thanksgiving. For your faithfulness to me. We have been salamat o Lord. Thank you God. You never let me go. I sing to you Lord. I sing to you Lord. I hear my flood. Yes God.
Hindi po dahil, Panginoon, sa iyong dakilang katapatan. Wala po kami talagang, Panginoong, pag-asa sa buhay na ito at lalo na po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Salamat sa unawa mo, Panginoon. Pag-uunawa mo, Panginoon, sa amin po, Panginoong, mga moods, sa amin po, Panginoong, mga ugali, sa amin po, Panginoong, mga reactions, so God. Higit sa lahat, salamat, Panginoon, dahil, Panginoon, inuunawa mo yung mga panahon, O Lord God, na kami walang tiwala sa iyo, Panginoon. Na kami, Panginoon, ay naging unfaithful sa iyo, O God. Salamat dahil hindi ka, O Lord God, nagsasawa na mahalin kami, Panginoon. You never give us up, Lord. Thank you so much. Sa umagang ito, kami po'y nagpapasalamat, O God, dahil muli, Panginoon, nagbigay ka ng salita mo, Lord God, upang lalo po namin, Panginoong, maalaala, O God, yung kadakilaan mo, Panginoon, yung dakilang katapatan mo sa aming buhay. And Lord God, sa umagang ito, tulad ko, I believe, Lord, na bawat isang nakarinig, Panginoon, ng mensahe ngayong umaga, yung mga nandito na nakita kong nagtaas ng kanilang kamay, O Diyos, habang inaawit, Panginoon, itong awit na ito ngayon, Panginoon. Tulad din, Panginoon, ang nandyan sa mga tahanan. Hinipo mo ang puso at ngayon, Lord God, ang amin po, Panginoong, puso ngayon ay nagsasabi, Lord God, God, maging matapat po kami sa iyo, Panginoon. Father, we pray, God, na gawin mo po kami talaga, Panginoon, kaaya-aya sa harapan mo, O Diyos. Salamat dahil alam ko, pinatawad mo kami habang nakaupo kaming nakinig ng mensahe mo, O Lord God. Nagmuni-muni kami, inassess namin ang aming mga sarili. Nakita namin talaga, Lord, that God, nagkulang kami ng gusto, Panginoon, sa iyo. Pero salamat nga dahil patuloy ang pag-ibig mo, Panginoon. At habang nakaupo kami, Lord, humingi kami ng kapatawaran. Nakita namin ang aming mga pagkukulang. At alam ko ngayon, O Lord, you have forgiven us. Hallelujah. And Lord, like your promise, O God, you will not allow us, O God, to really fall into temptation. But you will make a way for us, O God, hallelujah, to overcome, Lord, even this day, even, Lord God, the days to come, Panginoon. We will overcome the temptation of unbelief, the temptation of unfaithfulness, and the temptation to sin, O Lord God, para hindi na po kami maging unworthy before you, Jesus. Holy Spirit, be with us. Empower us. Lead us, guide us, cover us, protect us. Hallelujah. Allow us to remain sa perimeter ng presence ng amin pong Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, salamat sa dakila mong pag-ibig, Panginoon, sa grasya mo, sa habag mo, Panginoon. Alam ko, Lord God, nararanasan namin ang mga ito ngayon, Panginoon. Masaya kami ngayon na umaawit dahil alam namin, Panginoon, na yakap mo kami na yung presensya. Lord God, you are confirming to us, oh God, that Lord, you have forgiven us. And right now, God, we are still, oh Lord God, under your care, oh God, under your favor, under your blessing, Panginoon. Dahil kung anong nagawa namin sa nakaraan, pinatawad mo na kami because you are faithful to forgive, Panginoon. And we can start anew. Hallelujah. Sa amin po, Panginoong, pagsunod sa iyo. Thank you, Jesus, for your goodness, for your love, O Lord God, for the forgiveness, Lord. And I believe, God, that you are going to change us really. You are going to transform us, God, from glory to glory to glory. This morning, God, we will celebrate communion. I know, God, that this time we are not worthy to partake of this. Your blood, O Lord God, has cleansed us, Lord Jesus. And your body that was, Lord God, dedicated, Lord God, sacrificed for us, God, has given us, Jesus, the opportunity, Lord, to remain and to stay in your love and in your salvation. Bless mo po yung kopa at tinapay na amin pong tatanggapin, Panginoon, ngayon. Dakila ka, sa iyo ang papuri sa lahat. At salamat, Panginoon, sa celebration ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Praise the name of the Lord. Nalay po yung makaupo ngayon habang hintay natin po, mga kapatid. Yun pong kopa at tinapay.
At kayo din po na nasa tahanan ngayon ay i-ready po ninyo ang inyong communion. For the cross, the mighty cross, that God Himself should die for such as us. And every day we're changing to Your image more and more. Yes, by the cross we're truly being transformed. Thank You for the cross, the mighty cross, that God Himself should die for such as us. And every day we're changing to Your image more and more. Yes, by the cross we're truly being transformed. We're so amazed, and we give You praise that You would save us at such a cost. We're so amazed, and we give You praise for the power of the cross. We're so amazed, and we give You praise. Pag kumpleto na po kayo, pwede po kayo po tumayo. At such a Meron na po kayong tinapay, meron na po kayong copa para makita po ng ating mga servers kung kayo po ay meron na. And we give You Hallelujah. praise for the power Praise God. of the cross. Thank You, Lord Jesus. Thank You for the cross. Thank You for Your sacrifice. Actually, Lord, it's not about this bread that we are holding. It's not about the cup that we are holding. It's about Your blood and it's about Your body, oh God, that was truly given, God, for our salvation. We are so grateful to You for this. Hallelujah. Hallelujah. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Tanggapin po natin ang tinapay. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death, which is our salvation." Hallelujah. Until He comes. Let's partake of the cup. Glory to Your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa pag-asa. Hindi lamang sa buhay na walang hanggan, kundi sa pag-asa namin araw-araw sa buhay na ito. Salamat po, pinili mo kami. Salamat po, kasama kami sa mga taong nabuksan ng isipan. Kilalanin daw, Diyos, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po sa dakilang katapatan. At maraming beses kaming tumalikod, maraming beses kaming lumalayo, nananatili kang matapat. Kaya na ibabalik at ibabalik mo kami, Panginoon, sa presensya. Salamat sa araw na ito. Salamat sa oras na ito nang usap ng muli. Salamat
salamat, Panginoon. Alam ko, pinagpapala mo kaming uli at lalo mo pa kaming pagpalain, Panginoon. And this time, oh God, as we go to our giving, Lord, hallelujah, I pray, oh God, na Lord, yung amin pong faithfulness ay makikita sa aming pagbibigay ngayon, Panginoon. You've been faithful in giving, Lord God, so many things, so much, oh God, for us. And allow us, Lord, to be faithful, God, even, Lord Jesus, in this area sa amin pong buhay. Hallelujah. And as you have promised in the book of Luke, as you have promised in the book of Malachi, as you have promised in the book of Corinthians, in the book of Matthew, Panginoon, yan po ang aking dinideclare at ang aming pong inaangkin, Panginoon, na ibabalik mo at i-bless mo kami, Panginoon, according to your promise. Because, Lord, sabi nga, Panginoon, you will not disown yourself, O God. You are faithful to your promise. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Praise God. Makaupo po tayo bago po tayo magbigay, mga kapatid. Hallelujah. Meron muna po akong hamon sa inyo. Ang atin pong offertory bin dito ay 3 na po. May 2 pong black, mayroon pong isang white. Nakikita niyo po itong white. Para saan po itong white? Yung ang black po nating offertory bin ay ano po yan? We know that that's for our tithes and offerings. At dan po ay para sa ating missions offerings, sa atin pong mga offering, thanksgiving. But yung white po, starting this Sunday up to November, ay mananatili po yung white na yan. That is for the Jesus Reign celebration. Amen. Sino po ang excited sa Jesus Reign celebration on November 30? Hallelujah! Praise God! Although hindi pa tayo sigurado sa lugar, mga kapatid, pero we are already claiming for this. Amen. We had already a meeting and meron na po time initial na program na gagawin. Kaya nga, wag lamang po tayong sumuporta sa ating presence because this is all about Jesus. Amen. Kaya nga, Jesus Reign celebration. So wag lamang po natin ibigay yung ating oras, yung ating pong talento, yung ating pong buhay doon. Ibigay po din natin yung ating pong resources, ating treasure. Amen. Suportahan po natin ito. Amen. Kaya starting this Sunday, meron na po yan lagi. Every Sunday, every Tuesday, andyan po yan. And whenever you give, and the Lord will touch your heart, which I know the Lord will touch your hearts to also share something for that Jesus reigns. Amen. Actually nga sa September 30, we will be hosting 70 pastors, more or less 70 pastors for the meeting again for the Jesus reigns. So we need resources. So, God bless you. Ilabas na po natin ang ating mga ATM. Come on! Labas ng mga ATM, mga kapatid, at magbibigay tayo sa Panginoon. Siguro sabihin nyo, anong ATM? Pati ba ATM natin ibibigay? Opo! Kailangan ibigay ang ATM. Sabihin mo sa katabi mo, ibigay mo ang ATM mo. Alam mo yung ATM, asan na yung ipa-plus nyo dyan? Ha? Ang tithes mo. Hallelujah! Alam nyo, ang tithes po natin, wag lang tayo magbigay ng offering, wag lang tayo magbigay ng missions offering, ibigay din natin ang ating tithes, ang ATM natin. Amen! Bakit? Your 10%, sabi dyan, basahin nga natin, your 10% will protect and bring great produce to your 90%. Hallelujah! Amen! So tayo po'y magbigay ngayon sa ating Panginoon. Praise God! Hallelujah. Para sa ating declaration. Glory to the Lord.
Salamat sa Panginoon for giving us the power sa atin pong mga labi upang mag-declare ng magagandang bagay sa atin pong mga sarili, sa atin pong pamilya, sa atin pong iglesia, sa atin pong mga businesses, sa atin pong trabaho, sa pag-aaral. Hallelujah! Kaya ilagay natin ang ating puso sa atin pong, ating kaliwang kamay sa ating puso at yung ating kanang kamay pala sa atin po, sa taas po. Hallelujah! Amen! Are you ready? Hallelujah. Lord God, I rejoice in your greatness and power, your love, mercy, and grace. I declare I will experience the greatness of God's faithfulness. I will not worry, I will not doubt, but will keep my trust in Him, knowing that He will not fail me. I declare I will remain faithful to every command God put in my heart, and I will become everything God created me to be. This is my declaration in Jesus' mighty name. Everybody shout! Amen! Praise God! Behold, our King is seated on the throne. All praise we give, for you are Lord of all. Behold, our King is seated on the throne. All praise we give, for you are Lord of all. Hallelujah, we lift you up, be lifted up, in Jesus' reign forever. Hallelujah, hallelujah, we lift you up, be lifted up, in Jesus' reign forevermore. Let Jesus reign this week from today up to Saturday. Amen. Praise God. Because once He reigns in your life, the blessing also will reign in your life. God bless you, mga kapatid. Amen. Thank you once again for joining. Thank you once again for coming. Hallelujah. Enjoy your week.